exposing lies and falsehood, where evidence and facts matter. This is cross-examined. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, that I am still in wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Ayan. So, baka naisip nyo, bakit ako kumakanta? So, syempre naman, tinitest ko lang to isang regalo sa ating manonood na taga, saan nga ba? Ayun niya kasi magpabanggit. So, muli, maraming pong salamat. Ito po muli si kapatid na Bien, naghahatid sa inyo ng cross-examined. Ito po ay part 2 ng ating topic of the month will be the sacred images and idolatry in the Catholic Church. Kasi ito po yung ating, ganang nasabi natin, gawin nating, i-prolong natin yung topic para na sa gayon, yung retention natin na paulit-ulit
Kasi ito po yung number one na pang-atake nila para yung mga Katoliko na gustong umalis sa Catholic Church, ito yung kanilang sinasamantala, yung tungkol sa imahe. Gaya nga ng ating naipaglingkod, naitapik po natin last Saturday, will be for Exodus 20 verse 3 to 4, kung paano ito sinasagot. So pakibalikan na lang po yung ating nakaraang topic. Ngayon, ang ating sasagutin ay ang pagluhod at pagyukod sa harap ng isang tao o larawan ay tanda ng pagsamba. Ito po yung ayon sa ating mga non-Catholic brethren. Ayon sa Exodus 20 verse 3 to 4, bawal lumuhod o yumukod sa harapan ng isang tao o larawan. Ito ay isang tanda ng pagsamba. Iyan po ang ating pag-aaralan ngayon. Kung hindi sang-ayon si Pedro sa gayong ugali ng pagsamba, nang ito ay gawing patungkol sa kanya, hindi rin siya papayag na tayo ay yumukod sa harapan ng kanyang larawan. Ang ganitong mga kilos ay hindi ipinahihintulot sa Biblia sa Gawa 10 verse 25. Ito po ang kanilang argumentong verse. Ang sabi po dito, Gawa 20 verse 10 verse 25. And as Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. Sa Tagalog, at nangyari sa pagpasok ni Pedro, ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya ay sinamba. Verse 26. Datapwat itinindig siya ni Pedro at sinabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Sumalinaw po sa talata na hindi nagpasamba si Pedro kasi ang pagluhod na iyon ay sinasamba siya. So ang argumento, huwag kang luluhod sa tao o anumang larawan dahil ito ay nangangahulugang pagsamba. Ayon sa Isaiah 44 verse 17, at ang labis niyaon ay ginawa niyang Diyos sa makatuwid bagay kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpatirapaan at sinamba at dinadalanginan at nagsasabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ay aking Diyos. So ito po ay inilalapat nila sa mga Katolikong may mga imahe ng banal, ng mga santo. Pag tayo ay lumuluhod sa isang harapan ng isang rebulto, ito ay pagsamba agad. So sagutin po natin nang sa gayon, again, this is yung program po nating cross-examine. At kaya nga po cross-examine, ihimayin natin both sides. Kasi po ang nangyayari, sabi ko nga sa inyo, ang maganda sa panahon ngayon, nung nangyari ang pandemic, nabigyan tayo ng pagkakataon na magamit natin yung mga talents natin. Talent ako saan, ako po personally, hindi po ako taking tao. Takot po ako sa, madaldal ako, pero takot ako sa mga ganitong live. Pero siguro po sa pagkakataong natanong ko rin yung sarili ko na maganda naman yung content, maganda yung intensyon. So, bakit hindi natin i-try? Lahat po tayo may takot ngayon dahil nasa pandemic pa rin tayo, hindi natin alam kung kailan ito matatapos. Kaya nakakatuwa po yung gospel, yung homily kanina ni Father Jerry Orbos, na kung saan marami tayong dapat ipagpasalamat, though we are under pandemic. Si Lord lang ang ating antidote sa lahat ng ito. Sa lahat ng kadilimang nangyayari sa paligid, sa lahat ng takot, sa lahat ng mga nawala ng trabaho, sa lahat ng may mga anxieties, lahat ng tao na hindi mo alam, bigla ka na lang umiiyak, bigla kang nawawala ng pag-asa, na parang andali na lang bumigay ngayong panahon dahil wala na tayong source of what? Wala na tayong source. Ano na yung pigil ang lahat ng tao lumabas, pigil ang tao magsalita, pigil ang tao magtrabaho, bagamat gusto natin magtrabaho. Marami pong nawawala ng pag-asa, maraming nawawala ng trabaho ngayon. Ang daming kumpanyang nagsasara. At the end of the day, yung bottom line, natanong ba natin ang sarili natin, handa na ba tayo? Di po ba? Gaya po nito, itong ginagamit ko ngayon na pilot natin,
Ito po isang biyaya lang na nakakatuwa na miracle happens, na nangyayari ang miracle sa pang-araw-araw na buhay. Kaya po dito sa nagbigay nitong microdancer at yung mga taong tumulong sa akin na may something, saludo po ako kasi itong mga taong to hindi ko sila kilala. Pero nakakatuwa na ang kanilang mga kamay ay hindi maiksi sa panahon na kung saan tayo ay nasa pandemic, dapat po ay nagtitipid. Pero ang mga biyaya ay nagsiksik, liglig at umaapaw. Ay ibig pong sabihin, yung ating programa ay nagbibigay tuwa at impormasyon sa ating mga giliw na tagapakinig at tagapanood. Muli, asahan niyo po, pag-igihan po natin itong program, maglo-launch po tayo ng mga kakaibang segment na hindi po ninyo napapanood sa platform dito sa Pilipinas. And I promise, gagawin natin yan. At soon, magkaroon tayong mga collaboration, yung COVID collaboration videos. Di ba? COVID. Sige, tuloy tayo. So, kailanman, hindi iniutos ng simbahan sambahin ng tao ang kanyang kapwa-tao. There is no order on CCC, the Catechism of the Catholic Church, na sambahin ang sino mang tao, even the Pope or Mary. Hindi rin iniuutos sa simbahan na sambahin na ang mga imahen o larawan na matatagpuan sa mga simbahan. Ito po ay isang pagkakataon na tila sinasamantala ng mga non-Catholic brethren natin na pang-atake sa mga Katoliko na hindi po masyadong aral pagdating sa Biblia. Ito po yung mga karaniwang Katoliko na nagpabinyag lang, hindi na nagsisimba, as in totally yung buhay nila hindi na tumatapak sa simbahan, and at the same time na nakakausap ng mga non-Catholic brethren. At sinamantala ito, yung pag-atake sa pananampalataya. Itong mga humiwalay sa ating pananampalataya na kalaunan, patuloy sa pangre-recruit pagdating sa issue ng imahen. Again, isang pagkakataon ito para masagot natin. So, balikan natin ang kasaysayan. Halimbawa, ang Pilipinas, nung tayo po ay napuntahan ng Espanya, na tinuruan na tayo ng mga fraile, Latin ang kanilang lengguwahe at Espanyol ang kanilang, syempre, taga-Espanya, marunong sila ng Espanyol, kanilang lengguwahe yun. Pero ang universal language of the church was Latin. And still, yan naman ang talagang opisyal na lengguwahe. Even the documents of the church is Latin. Pero nagkaroon na tayo ng vernacularization. So, nung una, hindi naman ho alam ng mga fraile na ano yung unang mga salita na ginagamit ng mga Pilipino noong unang panahon. So, ang style ng simbahan is to adapt the culture. Nakita nila na mga Pilipino marunong magagaling kumanta habang nagtatanim. Pag nagpapasalamat sila sa mga biyaya at mga ani, sila ay umaawit. So ipinasok ng simbahan yung pasyon na kinuha rin natin sa Espanya. So kung ang mga tao hindi po ganun marunong magbasa, kung bibigyan mo ng Biblia ng Latin, hindi nila maintindihan iyon. So ang ginawa ng simbahan, through the visual images, yung mga imahe. That is the purpose. One of the arsenal of the church, nung pag pumapasok ka sa mga simbahan at yung mga imahe na nakikita mo doon, kapag po yung tao hindi marunong magbasa, through images, through their imagination, through oral teachings of the church, di ba? Ganun naman natutunan ng mga tao ang unang, wala pang Biblia noon, gaya ng lagi nating sinasabi. Wala pang Biblia, and then, kung paano natin natutunan ang salita ng Diyos through oral preaching. Di po ba? So, nung ino-oral teaching na ng mga fraile at mayroong mga visual aids, so na-educate yung mga unang Kristiyano. Gaya din nung nakita nila yung pag-ati-atihan, nakita nila na ang isinasayaw ng mga tao noon ay mga anito. So, imbis anito, so they catechized them, then
Santo Niño yung itinataas. Kaya makikita ninyo, until now, tradisyon na natin yung Santo Niño ang ating itinataas. Kasi Niño Jesus is the second person of the Holy Trinity. Siya yung second person of the Godhead, Jesus Christ, the Son. So, yung upang kahit paano ay mapukaw ang spiritual na aspeto ng ating kamalayan. Kaya nga mga kapatid, sa harap ng altar, hindi natin kailanman sinasabi na, Ama namin, sumasaribulto ka. Wala tayong ganong panalangin. Bagkus sinasabi natin, Ama namin, sumasalangit ka, because we as Catholic Christians, we know where is God dwells. Not in images, not in any rocks, not in any stones, hindi kahit anong mga gawang kamay. Alam natin yon. Kaya nga, sambahin nawa ang pangalan mo. Siguro naman po hindi natin maitatanggi na malaki ang pagkakaiba ng dalawang nabanggit na pangungusap. At hindi ito dapat ituring na isang uri ng pagkakasalang idolatriya ayon sa pamantayang ginagamit ngayon ng ating mga kapatid na hindi Katoliko. So gayon din naman, itinuturing ng Panginoon na hindi tinuturing ng Panginoon na idolatriya ang ginawa ni Solomon nang pangunahan niya ang paghahanda para sa pagdiriwang sa harapan ng kabanang tipan bago ito ipasok sa kabanal-banalang ilalim ng pakpak ng mga kerubin ayon sa unang hari 8 verse 5 to 6. And remember, ribulto yung nando doon sa arko ng tipan. Okay? Balikan nyo lang yung Exodo 25 verse 18 to 22. Tulad ng binanggit na si Solomon na binigyan ng karunungang walang kapantay ayon sa unang hari 4 verse 29 at katangian makaalam ng mabuti at masama ayon sa unang hari verse 3 and verse 3 chapter 3 verse 5 to 9 ay hindi naging makitid ang isip ni Solomon na ang pagluhod sa harapan ng altar bilang ay paglabag sa utos ng Diyos na idolatriya. Basahin po natin. Unang Hari 8 verse 54. Unang Hari 8 verse 54. At nangyari pagkatapos ni Solomon na makapanalangin nitong lahat na dalangin at pamanhik sa Panginoon ay siya'y tumindig mula sa harap ng dambana ng Panginoon sa pagkaluhod ng kanyang mga tuhod na ang kanyang mga kamay ay nakagawad sa dakong langit. So meaning, si Solomon ay nagdarasal kay Yahweh, pero ang kanyang point of yung kanyang katawan ay nakaturo sa altar, nakaharap siya saan? Sa altar na kung saan may dalawang kerubin na ribulto. Doon siya nakaluhod. It doesn't necessarily mean na yung pagluhod ni Solomon ay para doon sa larawan. Ito po ay pagluhod niya para sa Diyos. Kasi kahit saan mo iharap ang iyong katawan, dahil tayo po ay may embodied spirit, we have the physical body. So kung saan tayo nakaluhod, ang nakaharap, dahil ang Diyos ay espiritu, tama? So kung halimbawa nakaluhod ako sa harapan ng pader, hindi yung pader yung niluluhuran ko, mga kapatid. Ang niluluhuran ko ay ang Diyos. Kasi nga po, we are embodied spirit. Hindi natin basta-basta maaalis yun. Hindi tayo purong espiritu. So even yung pag-act natin ng pagpikit, hindi naman po yung gawaing espiritu gawaing material yon. Okay? Even yung pagtaas ng kamay, hindi naman po gawaing espiritu yun gawaing material din yun. Kaya, sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan, hindi ho ba yung sinasabi na pagsakay mo sa tricycle para pagpunta mo sa church worship ninyo, pagpunta sa misa, ang pagsakay po sa tricycle hindi po spiritual na gawain yun. It is a material thing. Ginagawa ng katawan. Tama? So hindi po maaalis sa kilos ng tao ang paggawa ng material na kilos. So ang pagluhod at pagyukod ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsamba o latria na tinatawag. Maaari rin itong mga hulugan ng respeto o paggalang na tinatawag naman nating dulya.
Pinatutunayan mismo ng Biblia na ang pagluhod ay hindi kailanman binabanggit na bukod tanging tumutukoy lamang sa pagsamba. Babasa po tayo sa Genesis 41, verse 38 to 43. Ito po ang nakasulat na Genesis 41, 38 to 43. Ito po ang nakasulat. At sinabi ni Faraon sa kanyang mga alagad, makasusumpong kaya tayo ng ibang gaya nito na isang kinasihan ng Espiritu ng Diyos. At sinabi ni Faraon kay Jose, yamang ipinabatid sa inyo ng Diyos, ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan sa luklukan ng hari lamang, magiging mataas ako sa iyo. At sinabi ni Faraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilagay ko sa aking lupay ng Ehipto, at inialis ni Faraon sa kamay niya ang kanyang tandang singsing at inilagay sa kamay ni Jose, at siya'y sinuotan ng magandang lino at nilagyan siya ng kwintas na ginto at palibot ng kanyang leeg. At siya'y pinasakay niya sa ikalawang karo at tinatangkilik ni Faraon at isinigaw sa unahan niya, lumuhod kayo at inihalal siya na puno sa buong lupain ng Ehipto. Si Jose na niluhuran dahil siya ay naging bisyer ni Haring Faraon, nung pinaluhod ni Haring Faraon ang mga mamamayan ng Ehipto, hindi po yun pagsamba. Yun po ay paggalang, pagrespeto sa authority ni Jose. Hindi po yun pagsamba. Yung pagluhod po ay hindi nangangahulugang automatic na sinasamba mo ang kaharap mo. That is biblical. Genesis 33 verse 5 to 7, ganun din. Pakibasa na lang po. Malinaw sa isip ng lingkod ng Diyos na si Daniel ang pagkakaibang ito, kung kaya hindi niya pinigil ang Haring Nabucodonosor nang ito'y magpakababa sa kanyang harapan. Sabi sa Daniel 2:46, nagpatira pa si Haring Nabucodonosor sa harapan ni Daniel, pagkatapos inuutos niyang sambahin ito sa pamamagitan ng mga handog at iba pang alay. Hindi po sinuway ni Propeta Daniel ang ginawa ni Haring Nabucodonosor kasi alam ni Propeta Daniel na ang ginawa ni Haring Nabucodonosor ay paggalang lamang sa kanya bilang propeta ng Diyos ng Israel. Ang pagpapakababa sa harap ng mga banal ng Diyos ay tanda ng pagpapakilala sa kanila bilang mga imahen ni Kristo o templo ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ibig sabihin, kinikilala ng simbahang Katolika ang kabanalan ng Espiritu Santo na kumikilos sa buhay at pagkatao ng isang Kristiyano na lubusang nagtatalaga ng lahat-lahat sa Kanya alang-alang sa paghahari ng Diyos. Kinikilala rin ng simbahan ang katotohanan sa Kanyang pagkatao ay nakatago ang natatanging presensya ni Kristo ayon sa Mateo 25:34 to 40. Okay? So na kung saan maaari niyang sabihin kaisa ni San Pablo na gaya nung sinabi niya sa Galatia 2 verse 19 to 20, namatay akong kasama ni Kristo sa krus at kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Kaya nga, God dwells in us. Ibig sabihin, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Mas lalo ang mga pari who participates in the priesthood of Jesus Christ, na ordinado sila, na kapag ang isang pari ay nasaktan, parang si Kristo na rin ang sinasaktan mo, in persona Christi. Ang sabi dito ni Paul, si Kristo na ang nabubuhay sa akin, hindi na ang aking sarili. Ayon naman sa 1 Corinthians 3 verse 16 to 17, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu?
parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang mga iyon. And lastly, mga kapatid, ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, ayon sa Genesis 1 verse 26. Sa pamamagitan ng karangalang taglay ng mga banal ay maliwanag na naihahayag ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, ayon sa Roma 1 verse 20, Mateo 25 verse 39 to 40, angkop lamang kung gayon ang pagpapakilala at pagpaparangal sa mga santo na pinabanal ng Diyos at nagpapakita ng bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan na kanyang katwiran at kabanalan. Ayon sa Ephesians 4 verse 24, 2 Corinthians 3 verse 18, and Colossians 3 verse 9 to 10. So, tapos po tayo. Ang next topic natin is yung paghawak-hawak sa mga imahe. So, that is next topic natin patungkol sa mga imahe. So, mga kapatid, I hope na even in a simple way nasagot natin na doon sa pagluhod ni Pedro, kung titignan niyo po kasi, malinaw. Yung intention kasi doon is pagsamba. Pero pansinin po natin sa Acts 16, sa Acts 16 verse 20, let me quote, sa Acts 16 verse 31, yung si Pablo, 28 at 29 to 30. At sabi po dito, at siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot at nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. Fell down. Lumuhod. Nagpatira pa po at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Hindi po kinurek ni Pablo at ni Silas yung taong iyong lumuhod sa harapan nila. Kasi alam ni Pablo at ni Silas na hindi naman pagsamba yung patungkol yung ginawa sa pagluhod. So, mga kapatid, hindi po nangangahulugan porkit lumuhod ka, automatic sumasamba ka na. Ito yung issue ng intensyon. Kung intention mong sambahin ng isang bagay na hindi naman yan ng Diyos at niluhuran mo, ang intention mo ay sambahin, latria, bawal yun. Pero kung lumuhod ka lamang is paggalang, is dulya. Sa Hapon nga po sa mga Hapon, di ho ba nagbabaw sila? Pag meron sila, that is a way of respect. Hindi po yun nangangahulugan ng pagsamba, mga kapatid. So lawak-lawakan po natin ang ating pag-aaral pagdating sa Biblia. So awitan ko muna kayo bago tayo magtapos. Tuloy natin yung kinakanta natin. At chill-chill muna tayo. Masyado na tayong problemado dahil sa pandemic. At kailangan walang magkakasakit sa mga subscribers natin at sa mga magsusubscribe pa lang. I-share po natin itong video Huwag po tayong nahihiya. At mag-subscribe pa din. Doon sa mga hindi pa nakakasubscribe, manood din. So I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. O, sobra na kayo Nag-topic na tayo, tapos may kanta pa kayong libre.
So muli, mga kapatid, maraming pong salamat. Ito po ang cross-examine kung saan we are exposing lies and falsehood where evidence and facts matter. This is cross-examine. So mga kapatid, wala po akong ibang mensahe kundi pagpapasalamat sa araw-araw na nangyayari sa atin. Miracle happens. And dito pong darating na itong linggong ito gawin nating inspirasyon Monday. Si St. Lawrence, one of our saints na habang siya ay tinutusta, di po ba, sabi niya, toasted yung bandang likod, dito naman sa bandang harap. So huwag tayong nawawala ng pag-asa. Nawa itong ating mga fears at mga agam-agam ay maging victorious. At we are looking forward to our Lord. At sino pa? Si Maximilian Kolbe sa Friday. Maximilian Kolbe, isang pari na nakulong sa panahon ni Adolf Hitler, na kung saan merong isang nakatakas na bilanggo. Then, pag may nakatakas na bilanggo, 10 katao ang dapat patayin at pagbababarilin. At sinabi doon, habang sila ay ni-interrogate, sino ang gustong magpakabayani na magsasagot ng buhay para hindi patayin ang 10 katao. Walang iba po ang Catholic priest na ito ang nag-step forward at sabi niya, ako na lamang po ang inyong kunin dahil ako po ay pari, wala po akong asawa, wala po akong anak, wala pong mag-aalala sa akin. Hayaan niyo na po mabuhay yung 10 kapalit ng aking buhay. Wow! This is our Catholic saints. This is our Catholic martyrs. Mga kapatid, sa gitna ng pandemic na ito, huwag mawala ng pag-asa. Look to our light, Jesus Christ. And then our shadows is at the back. Nawa, itong conversion mangyari sa atin sa pang-araw-araw. Muli, mga kapatid, alam ko po, maraming may anxieties ngayon, maraming medyo nawawala ng pag-asa. Naririto lang tayo, just PM lang. PM is the key. Meron pong may mga itutulong at kaunting friendly reminders. And then it helps sa totoo po. Muli, marami pong salamat. This will be for tonight. Have a great day. God bless the Philippines.